Kumatok ako ng 3 beses bago bumukas ang pinto, and there she is, all smile to me. Hi, she seemed energetic. What are we going to talk about? I asked her directly. Pagkapasok ko ay sinara nito ang pinto at sumandal doon. Very eager, aren't we? Yes, I am. My time is precious. I don't know about yours. I shrugged. She laughed. You are very witty, no wonder. Jan like you. She gestured me to sit, but I prefer to stand. You are wrong. He doesn't like me. He's in love with me. Know the difference? I fake a smile. I really don't know, but I can't find any valid reason to like this woman. She sighed. Umupo ito sa single couch at uminom ng wine na nasa center table. I just want to make amends. I'm sorry for bitching around. It's just natural to me. Sorry for the lies. Sana mapatawad mo ako, Tinay. She sounded so serious and her face mirrored sincerity. And what makes you change your mind? I crossed my arms, giving her the impression, but I'm not intimidated by her. I will not give in that easily. Maybe I've come to realize that I am no good for Jan. Wow, really? Ngayon mo lang na-realize na sinira mo siya. That you made him a best. Tinuruan mo siyang manakit. Christine, pabulyaw kong tugon dito. I know. She's way older than me, but respecting her essence is my vocabulary right now. You know? She looked surprised. Of course, I have experienced that firsthand, and I know it was you who made him to be like that. He told me everything, but news plus, he's not like that anymore. I changed him just like how he's supposed to be changed. Kaya, lumayo ka na sa kanya. May tigas na boses ko habang nagsasalita sa kanya. I know you changed him, Tinay. Because I tried to seduce him just like before. I tried to make him mad so he could bet the shit out of me. But it's useless because he's in love with you. Her voice cracked and a tear escaped from her black eyes. Yes, he's in love with me, and I love him just the same. But I do love him. She sobbed at nahigit ko ang aking hininga. I do love him, Tinay. Narealize ko yon nang makita ko siya ulit after 6 years. But he doesn't love you. He never did. And he never will. Wala akong pakialam kung masaktan man siya sa mga salita ko. But I just want to be frank with her. Hindi ako magpapatalo sa kanya. I won't give up, Albert. Not while I'm still breathing. I know, right? Don't worry. Babalik ako sa US at hindi ko na kayo guguluhin. Don't get me wrong. I love my boyfriend too, and maybe we can start anew. I want to give myself a chance to find happiness because I know it's impossible to find it with Jan. Pero ingatan mo siya, Tinay, dahil oras na malaman kong naghiwalay kayo, baka bumalik ako at ilayo na siya ng tuluyan sa'yo. She's smart. Dream on. Christine, have a good day at sana hindi na tayo magkita, wika ko, and turned my heels toward the door. I stopped when I remember something. Nilingon ko siyang nakatayo at naglakad ako papunta sa kanya. Before I forget, wika ko bago ko siya sinampal gamit ang aking kanang palad. That's for seducing my Albert and making my life miserable. Goodbye. Nanlaki ang mata nito at mukhang nabigla, but I saw a glimpse of smile on her red lips. One slap doesn't hurt, right? She's a masochist after all. Curious, it was a perfect Christmas and New Year to me. Sa tingin ko pa nga, yun na ata ang pinakamasayang Pasko at bagong taon na naranasan ko sa buong buhay ko. Albert is the best thing that ever happened in my life. He was once my angel for helping me with that money that he gave me before. I told him the reasons why I was there at the bar 5 years ago. And he clearly sees the picture now. Pero ngayon, he is not my angel anymore. He is my life now. There are no words to describe how happy I am up to this moment. Christine went back to US. Ilang linggo nang nakakalipas. Payapa na ang aming pamumuhay and everything is smooth. Sailing just like the way we wanted it to be. Walang magulo at nanggugulo. Everything is clear like
Crystal. No issues surrounding the two of us. Oh, well, there's one more but I don't know how to tell it to him. Alam ko, pag sinabi ko sa kanya kung ano ang balak ko, ay sigurado akong hindi niya ako pipigilan. Papayagan niya akong pumuntang Canada pero kasama siya. At this point in time, Albert is more than willing to give up everything for me. Pero yun ang huling bagay na kung gustong gawin niya, ang isuko ang parte ng pagkatao niya para sa akin. This whole place is his life, kahit pa sabihing handa siyang isuko ang lahat. But, no, deep down, may parting magiging kulang sa buhay niya at ang buong lupain na ito ay ang parting yun. That would be so selfish of me and selfless in his part. But I'm not that selfish. We can survive a long-distance relationship, surely. Bahala na. Ipapaintindi ko na lamang sa kanyang sitwasyon. I mean, I can go back here once in a while, diba? Pwede naman akong magbakasyon dito kahit every other year. Or pwede ring kumbinsin ko si ate na titira lang ako sa Canada for 2 years. Sapat na panahon na siguro yun para matulungan ko siya. Ay, bahala na. Ang hirap magdesisyon. I shriek when I feel water on my skin. Napatingin ako kay Albert na sinasabuyan ako ng tubig mula sa ilog. Nakaupo kasi ako dito sa picnic blanket at siya naman ay naliligo sa ilog. Albert, mababasang sapin natin eh. Tigil na. Tili ko. Ngumuso ito bago tumigil. Kanina pa kaya kita tinatawag. You're here but your mind seems elsewhere. What are you thinking? Umahon ito at naglakad papalapit sa akin. Ilang beses ko na bang nakita ang katawan ng lalaking ito? Pero bakit habang tumatagal, lalo atang nagiging macho sa paningin ko? I look at the water dripping from his hair, to his face, down to his delicious torso. I swallowed. Bigla atang nanuyo ang lalamunan ko. I feel like I wanna lick him all over until he becomes dry. Damn, could he get any hotter and sexier than this? Sweetheart, stop the stare. He smirked. Nakalapit na ito at inabot ang tuwalya. Tumayo ako sa pagkakaupo at tinulungan itong magpunas ng katawan. Sorry, I can't help it. Wika ko. Tinitigan ako nito ng palalim and I blushed instantly. Now, you should be the one to stop the staring, Albert. Saway ko dito. Sorry, can't help it eh. He mimicked and I scoffed. What are you thinking? Hinapit nito ang bewang ko at napalapit ako ng tuluyan sa kanyang basang katawan. At shorts niyang humahakap sa kanyang matitigas na binti. Iniisip ko lang na ang swerte ko dahil ang gwapo ng boyfriend ko. I smiled at him, teasing him a little. Umangat ang gilid ng labi nito sa sinabi ko. Yun lang ba? Gwapo lang? Umagikik ako. Oo, gwapo mo. Kainis nga eh. Ngumuso ako at agad bumaba ang labi nito sa akin para sakupin ang aking labi. Gwapo lang talaga, miss. Wari ay nag-iisip ako. Gwapo, macho, sexy. Hay naku, lahat na ata ng superlative. Nasa sayo na. Tawa ko dito at kinikiliti ako. Sa tagiliran, umalingaw-ngaw sa buong paligid ang tawa ko. Lalo akong napatili ng binuhat niya ako at walang sabi-sabing tumalon ito papuntang ilog. Albert, tili ko pagkaahon namin. Pinagdikit nito ang aming noo habang naghabol kami sa aming hininga. Huwag mo akong binubola, sweetheart. Nagiinit ang katawan ko eh. Bulong nito. Nanlaki ang mata ko and the evidence is there at my lower part, poking against my belly. Lumubay ka, Albert. Inaaraw-araw mo na ha. Inaaraw-araw mo na ako, pasimangot kong tugon dito. He smiled. Nagrereklamo ka. Kumunot lamang ang noo ko dito. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na nagugustuhan ko ang kanyang paglalambing sa akin. Nagugustuhan ko kung paano niya sambahin ang bawat parte ng katawan ko. I like everything that he does to me. Hindi ako magsasawang iparamdam ang pagmamahal ko sa iyo, Athena. Hindi kailanman. Tumango ako. Ako rin, Albert, hindi ako magsasawang iparamdam sa iyo na sobrang mahal kita. He grins wickedly at me. Now, why don't we show how much we love each other, sweetheart? He winks bago gumapang isang kamay nito sa ilalim ng aking blouse. May magagawa ba ako? Kahit pasabi ng isipan ko na ayaw ko, sumusuway naman ang aking puso at katawan. One touch of Albert at nagniningas na agad
ang apoy sa aking kaloob-looban. Dito, I asked, between our kisses? Why not? Bumaba ang labi nito sa aking liig. I tilted my head back. Napahawak ko sa kanyang balikat dahil unti-unti kong naramdaman ang paglalambot sa aking tuhod. Pinangko ako ulit nito at umahon mula sa tubig. He lay me down on the blanket at ang sumunod na pangyayari ay pawang maungol at daing lamang ang maririnig sa paligid. Really? Masigla ang boses ni Albert sa kanyang kausap na sa cellphone. Oh, okay, sure. Luluwas ako pero sigurado ka ba sa plano mo na yan? Veronica, baka naman masunto kami ng kuya mo ha? He chuckles on his phone. Naglikot ang mata nito at iginala sa patio. When his blessings eyes find mine, suminyas ito na sandali lamang. Tumango ako and I whisper, go on. He read my lips at ngumiti ng matamis sa akin. So, si Veronica pala ang kausap nito. Ano naman kaya ang pinaplano ng babaeng yun? Okay, I'll be there. Bukas na umaga ay luluwas na ako. Sa penthouse na ako didiretso ha. Si Lawrence ay nasa Maynila na ngayon. Diba? Pumunot ang nito habang nakikinig sa sagot ng kabilang linya. Namiwang ito habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ko. Nang makalapit ay marana ko nitong hinila at inikot. Nasa likuran ko siya at naramdaman ko kagad ang maiinit nitong dibdib sa likod ko. He placed his chain on my shoulder. Alright, tinatawagan mo ang tropa? Okay, and how about Ems? Alam ba nito na magpupropose na si Lawrence sa kanya? Nalaglag ang aking pangasa na rinig. Wow! Humigpit ang yakap ni Albert sa bewang ko. Nakakatuwa naman na magiging maayos na rin sina Lawrence at Ems. They both love each other. They deserve to be happy. Being a part of 3 years is not easy. Nagkasakitan sila pero despite the pain, hindi mawawala ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Their love story is epic. Sana magkaroon din ng happy ending ang love story namin ni Albert. Sana. Luluwas ka? I asked once. The call ended. Inaamoy-amoy ni Albert ang liig ko at pinilig ko ang aking ulo para bigyan ito ng daan. Yap, gusto mong sumama? He whispers again, my ear. Ang init ng hininga nito sa aking balat ay nagbibigay ng daan o daang-daang voltahe sa aking katawan. Oh, Albert, hindi ako magsasawa sa iyo kahit kailan. Dito na lamang muna ako. Walang kasama si tita. Magtatagal ka ba? Inikot ako nito paharap sa kanya. I'm not quite sure, sweetheart. Baka mag-meeting na rin tuloy kami about sa expansion ng hotel ni Lawrence and I have to meet some suppliers as well. Inangat nito pareho ang dalawa kong palad at hinalikan ang bawat isa nun. Tumango ako. Okay, I'll be right here waiting for you, Albert. Gusto mo bang ipag-impake kita ng mga dadalhin mo? Malambing kong tugon dito. He kissed my lips once before I see him grinning. I like the idea of you packing my things, sweetheart. Alright, let's go to your room. Now, he frowned. You aren't sore? I blushed instantly at sinapak ko sa dibdib ito. And I thought we are talking about packing your things, Mr. De La Puente. I raised an eyebrow at him at umirap. Kahit kailan talaga ang pilyo nito. He laughed heartedly. Of course, sweetheart, we are. But I'm hoping if we could end up in bed, unpacking each other instead. He teased. Loko ka talaga. Puro kakalukuhan, Albert. Marinig tayo, umayos ka nga dyan. Saway ko dito. He just laughs at me habang naglalakad paakyat papuntang room nito. Ako na ang kukuha ng mga damit sa dressing room ko. Atina, pakiayos na lamang sa maleta. Kunti lang naman, dadaling ko at meron naman akong ibang gamit sa kondo. He explains while he walks towards his dressing room. Iginala kong paningin sa kwarto nito. This is my second time na nakaapak sa room ni Albert. Ironic, right? I've never even slept her. He sleeps in my room instead. Mga kaluskos ni Albert. Ang naririnig ko sa loob ng dressing room nito, mukhang nahirapan ata sa pagpili ng dadalhin kaya humakbang ako papalapit doon sa pinto at baka makatulong ako. Albert, tawag ko sa kanya pagkapasok ko. Nagulat ako dahil di hamak na mas malawak ito kaysa sa dressing room ko sa kabila. Puro malalawak na dressers at malalapad na drawers ang bumulaga sa akin. Humakbang ako at tingin sa may dulo ay isang section na puro mga sapatos and ang nakadisplay mula sa sleek formal, black shoes, rubber shoes at boots ang nakahilera ng maayos.
Kung susumahin ay isa na sigurong kayamanan ang lahat ng presyo ng damit na mga ito at mga sapatos. Lumabas si Albert mula sa isang nakatagong pinto at nagulat ito nang makita ko. What are you doing here? Sabi ko sa labas ka lang eh. Medyo seryoso ang tono nito. Did I make him mad? Sorry, I was wondering if you need my help. Tikim ko. Umiling ito. Humablot ng ilang pirasong Ralph Lauren na polo at black slacks na pawang nakahanger. Kumuha rin ng dalawang Gucci belt na nakasabit sa isa ring gilid na puno rin ng mga branded sinturon at iginaya ko palabas. I think okay na ito. Tukoy niya sa mga gamit nito. Okay. At inumpisahan ko ng tupiin ang lahat ng mga damit na kinuha nito. What was just happened? I thought I made him mad. Pinagkibit ko na lamang yun ng balikat. Or maybe not. Kinabukasan ng hapon ay papalabas ako ng kwarto ng senyora. Kakaidlip lamang nito at naisipan ko maghanap ng babasahin sa library ng mansyon. Tinay, tawag ako sa akin ni Baliling. Marahan kong inilapat ang pintuan ng kwarto ng senyora para hindi makagawa ng ingay. Nandyan si Jessica. Nito? Jessica? Oh, the bitch. Number 2, bakit daw? Tulog ka mo ang senyora? Sabi ko nga. Sinabi ko rin na wala si Sir John eh. Pero ikaw daw ang sadya. Lalong kumunot ang noo ko. Okay, puntahan ko na lamang siya sa living room. Sagot ko. Naglakad ako papunta doon sa living room at habang papalapit ako ay namataan ko kagad itong nagmamasid-masid sa buong kabayan. Albert isn't her? May kailangan ka ba kay senyora? She's having her nap, wika ko. Greeting her will make me sound like a hypocrite since hindi ko gusto ang aura ng babaeng to. What's the point in greeting her? Hello. Hello din sa'yo, she noted sarcastically. What brought you here? Diretso kong tanong. Oh well, I'm just curious lang naman. Balita ko kasi na kayo na daw ni Jan. Iniisip ko lang kung kilala mo na ba talaga ang pagkatao niya. Her fingers twisting her hair like an idiot. I hate her guts. I know what you mean and yes, alam ko, pero walang pagbabago. I'm still in love with him and he to me. In fact, he's changed and I'm happy that I am the one who made him change. I know everything about him. Yun lang ba ang ipinunta mo dito? Because if you think that I run for the hills once I know his dark secrets, you better think again. I looked her straight into her eyes para alam niyang seryoso ako. Sigurado ka? You knew everything? She mocks. Oh, what's your point, Jessica? Tumaas ang tono ko at hindi na maitago ang irritasyon sa mukha ko. She laughed at my outbursts. Well. Alam mo, hindi na ako nagulat sa nakita kita sa mansyon. In fact, I saw you before. I crossed my arms. Nagpipigil ako sa inis na rumaragasa sa aking damdamin. I'm sure, hindi pa tayo nagkita kahit kailan, Jessica. Pero kilala na kita. Alam mo ba kung paano? Naglakad ito, paikot-ikot sa akin na mas lalo kong ikinabwesit. Spill it out, cause I don't have time for this shit. Kunti na lang at makakalmot ko ng babaeng to. Lumapit ang mukha nito sa akin at bumulong. Bakit hindi ka umakyat sa room ni Jan at halugigin mo ang bawat sulok ng kwartong yun? Malalaman mong sagot. She smiled. Devilishly, may kinuha ito sa kanyang bag at pagkatapos ay inilapag sa mesa. Once you found out, call me. Kumawa ito bago humakbang papalayo at narinig ko na lamang ang tunog ng makina ng sasakyan nito. Anong meron sa kwarto ni Jan? Nagmamadali ako sa pagpanhik pagkakuha ko sa duplicate case sa drawers. Ang alam ko kasi ay nilalak ni Albert ang room nito. Tuwing umaalis, out of curiosity ay sinunod ko ang sinabi ng babaeng yun.